Inilabas ng Bayan Muna Party List ang ilang dokumento na patunay raw na may pananagutan si Pangulong Noynoy Aquino sa paggamit ng pondo mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP na idineklarang labag sa saligang batas. Pero may ilan namang naniniwalang hindi dapat ang Pangulo ang managot kundi si Budget Secretary Butch Abad. Bubuo naman ng panel ang ombudsman para imbestigahan kung may nagawang krimen ang mga opisyal ng gobyerno dahil sa DAP. May news to go si Sherry Antores. Sulat kamay daw ito ni Pangulong Noynoy Aquino pag-aproba sa memong inilabas ni Budget Secretary Butch Abad kaugnay sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Patunay daw ito na may pananagutan sa DAP ang Pangulo ayon sa Bayan Muna Party List na naglabas ng dokumento. At dahil idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP, it's just a matter of time. The people's organizations and the people will definitely file an impeachment complaint. And we in the House have to decide on that impeachment complaint. Nagkaroon ng consensus yung various leaders ng different blocks dito sa Congress to come up with a collective statement, no, saying that any effort to initiate impeachment proceeding against the President based on the DAP ruling of the Supreme Court will be blocked. Bukod naman sa kulang sa bilang para isulong ang impeachment, ayon kay constitutionalist Father Joaquin Bernas, hindi raw pwedeng sampahan na ibang kaso kaugnay nito si Aquino hanggang nasa pwesto dahil sa immunity ng isang Pangulo. Dapat din daw sinadyang gamitin ng DAP kahit alam nang iligal ito. To be culpable, it means it's intentional. I know this is wrong, I'm gonna do it, come hell or high water. I don't think that is the situation. Kung hindi ang Pangulo, sino ang dapat managot? Ang sabi niya, he was acting on instructions of the President. You would not expect the President to make decisions without the advice of the concerned cabinet member. If only to spare the President from further embarrassment, the Secretary has to resign. Dapat magbitiw na siya. Masyadong nasira na ang pangalan niya. Sinubukan na may hinga ng pahayag si Abad pero tumanggi muna siyang magsalita. Depensa naman ng palasyo, hindi porke idineklarang unconstitutional ay may pananagutang kriminal na ang mga nasa likod nito. Did those transactions, while they were declared constitutional, equated to wrongdoing? Let's speak about how did those projects benefit the people? And the answer is yes. Pero hindi lang daw pagpapanagot kaugnay sa DAP ang dapat mangyari, ayon kay Senador Miriam Santiago. Ibalik niyo yung ginamit sa inyo. Alam naman ninyong panuhol yun, alam ninyong bribery yun, tinanggap nyo. Do you have the duty to restitute? Kinontra naman ito ni Senador Antonio Trillanes IV na hindi kapartido pero kaalyado ng administrasyon. Sherry Antores, GMA News.